po ay nasa huling araw na po tayo. Talakayin po natin ang rapture. Ito po ay napakahalaga sapagkat tayo po ay susunduin ng Panginoon ang mga nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanya at lumalayo sa anumang uri ng kasamaan. Ito po ay kaligtasan ang maghahatid sa atin. Kung tayo po ay naglilinis ng ating sabi doon sa Biblia, ay tayo naglilinis ng ating mga damit. Ito po'y talinhaga. Ibig sabihin po, ang ating kasalanan ay marumi. Kaya kung tayo ay nagsisisi, sinasabi po sa Joel 2 na ang sinuman na nagsisisi at humihingi ng awa sa Panginoon ng buong puso, ang paghingi mo ng tawad, ay sinasabi po doon sa Joel 2 na hindi nagpaparusa ang Diyos sa mga tao nagsisisi at nagbabago. Kaya po, ito po ay hindi joke. Ito po ay nasa banal na kasulatan na ang sinuman po na hindi sumusunod sa Panginoon ay hindi ka makakasama sa rapture. Iaangat ng Diyos lahat ng kanyang mga anak sapagkat maghahari ang Antichrist. Kaya tayo ay iaangat ng Diyos. Ililigtas tayo. Kaya po ang Panginoon sa panahon ngayon ay nag-aano na po ang Diyos. We are in shaking time. Shaking time na po tayo. Kabi-kabila po ang mga lindol. Ito po ay unusual. Kabi-kabila ang lindol, ang mga baha, nagkakamatay ang mga tao. Ang mga tao ay maibigin sa salapi at kapangyarihan. Kaya po, tayo po ay, kung gusto po nating maligtas, glory to God. Basahin po natin ang sabi dito, Joel 2. Ito po ang tanda sa Joel 2 ay sabi ng Panginoon, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahon na iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Ito po ang sinasabi sa Biblia na magpapakita ako ng kababalaghan sa langit at lupa, dugo at apoy na makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahon yun ay lahat ay hingi ng tulong kay Yahweh.
ay maliligtas. Ito na po yun. Ito na po yung sinasabi niya na ito po yung rapture na kukunin po ang lahat ng mananampalataya ng Diyos. Ay ang mga buhay na mararapture ay makikita. Ipapakita ko po sa inyo ang mga pag-angat ng mga anak ng Diyos, ng mga nananampalataya sa Panginoon, at ang kaligtasan ay sinasabi ni Jesus Christ dito na tayo susunduin sapagkat maghahari na po ang Antichrist. Kawawa po ang maiiwan. Ang maiiwan po ang mga triple na hindi pa nangyayari sa ating mundong ginagalawan ay mangyayari sa panahon na iyan. Kaya po, sa atin ngayon, we are in the last days. Nasa huling araw na po tayo. Kasi po, sabi dito ng Panginoon bago siya dumating sabi po dito, magpapakita ako ng kababalaghan sa langit at lupa. Di ba nangyayari na yung mga unusual thing? Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang-palang dugo. Kaya nga, ang buwan ay nangyari na po. Madalas na po pula na po ang buwan. At makapal na usok ay nangyayari na. Mga kababalaghan ay nangyayari na po. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Nakakatakot po. Ang lahat po na hindi nakatala sa aklat ng buhay ay hindi po. Ibig sabihin, ng hindi nakatala sa aklat ng buhay ay mahuhulog talaga sa impyerno, mga kapatid. Ang impyerno po, wala po tayo doong exit. Once na nahulog po doon, yun po ay eternal. Wala pong exit kapag ang tao ay inilagak na sa impyerno. Ibig sabihin yun ang kanyang destinasyon. Yun po ay eternal. Nakakatakot, mga kapatid. Huwag po nating baliwalain. Ang dami na pong nangyayari, sinasabi. Iisa na lang po ang hindi po nangyayari. Sinasabi ng Panginoon na magdidilim ang araw. Sabi dito, ang araw ay magdidilim. Hindi, yun lang po. Iisa na po ang hindi pa nangyayari. Yung magdidilim ang araw. Kaya po, mga kapatid, huwag po nating baliwalain ang mga bagay na ito. Ang dami na pong nangangaral. Biblical din po yan. Na kapag maraming nangangaral at may mga digmaan, biblical din po yan. Alingaw ng digmaan at ang mga tao ay maibigin na sa salapi, sa kapangyarihan. Masasama na po ang tao. Pumapatay. Galit na galit po ang Diyos sa ganyan. Masasama na po ang tao. Marami na pong mga Antichrist. Kaya po, ang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay iaangat niya. Hindi po niyang hahayaang ang kanyang mga anak ay malasap ang mga Antichrist sapagkat sila po ay sobrang masasama.
Kaya po mga kapatid, tingnan po natin, panoorin po natin ito. Breaking. More and more people love money more than they love God. One day everyone will realize money can't save you, success can't save you, fame can't save you. Only Jesus can save your soul. If you love Jesus, please share this message with the most important person in your life. May God grant double blessings to you and your family. Put amen. It is truly heartbreaking. More and more people love money more than they love God. One day everyone will realize money can't save you, success can't save you, fame can't save you. Only Jesus can save your soul. If you love Jesus, please share this message with the most important person in your life. May God grant double blessings to you and your family. Put amen. It is truly heartbreaking. More and more people love money more than they love. When the flood destroyed the world, Never do these 6 things in your home. Noah was saved because he heard God's word. When Sodom was destroyed, Lot also escaped because he heard God's word. Today, in the last days filled with great catastrophes, God is still searching for those who are willing to live. A warning from God. But 99% of people will skip this. Revelation 20:15. And whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Anyone who is not in Christ will face God's wrathful judgment. Do not miss your chance to be in Christ. Jesus Christ is the only one who can guarantee your salvation. Dear God, please save the person who passes this scripture along and puts a sincere amen. A warning from God. But give God 7 seconds. Lord, I can't stand alone without you. You are the reason why I'm still here. Let's see who will be the brave one who shares this. Without God, I am nothing. Without God in my life, I would never have made it. If you're not ashamed of loving him, put amen and pass this on to someone who needs it today. Give God 7 seconds. Lord, I can't stand alone without you. You are the reason why I'm still here. Let's see who will be the brave one who shares this. Without God, I am nothing. Without God in my life, I would never have made it. If you're not ashamed of loving him, put amen and pass this on to someone who needs it today. Give God 7 seconds. Lord, I can't stand alone without you. You are the reason why I'm still here. Let's see who will be the brave one who shares this. Without God, I am nothing. Without God in my life, I would never have made it. If you The Bible says in Ezekiel 33, Why demons more than men? 3, For the day is near, even the day of the Lord is near, a cloudy day. We are living in the last days. You may not believe it, but I am called to tell you Jesus is coming back. Pass this to remind more people of the consequences of rejecting God. And do not forget, put a true amen. The Bible says in Ezekiel 33, For the day is near, even the day of the Lord is near, a cloudy day. We are living in the last days. You may not believe it, but I am called to tell you Jesus is coming back. Pass this to remind more people of the consequences of rejecting God. And do not forget, put a true amen. The Bible says in Ezekiel 33, For the day is near, even the day of the Lord is near, a cloudy day. But 99% of people will skip this. Ang mga hindi nagmamahal sa Panginoon ay lalaktaw.
Nagsimula na ang mga palatandaan ng huling araw. Sinabi ni Jesus magkakaroon ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Lalaganap ang lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang panig ng mundo. Marami ang malilinlang at ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng matinding paghihirap. Hindi natin alam ang araw o oras, ngunit ang mga palatandaan ay unti-unti nang natutupad. Handa ka na ba kung siya ay dumating ngayon? Nagsimula na ang mga palatandaan ng huling araw. Sinabi ni Jesus magkakaroon ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Lalaganap ang lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang panig ng mundo. Marami ang malilinlang at ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng matinding paghihirap. Hindi natin alam ang araw o oras, ngunit ang mga palatandaan ay unti-unti nang natutupad. Handa ka na ba kung siya ay dumating ngayon? Nagsimula na ang mga palatandaan ng Iyan po ang rapture. Iaangat po ng Panginoon ang lahat ng kanyang mananampalataya at umaasa sa Diyos. Sa pagtunog ng trompeta, iaangat na po ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya. Sarah, where are you going? Ganyan po ang mangyayari. Oh my God! Susunduin po tayo ng Panginoong Kristo. Sarah, where are you going? Oh my God! Iaangat na po tayo sa alapaap sa panahon na yan. Sarah, where are you going? Oh my God! Sa panahon po na yan, Sarah, where are you going? Oh my God! kukunin na po tayo sa alapaap, susunduin tayo ng Panginoon. Sarah, Yan po where are you yung going? mararapture Oh my God! na iaangat ng Panginoon ang kanyang mga buhay na Sarah, where are you going? rapture. Oh my God! Sarah, where are you going? Sir, kailangan niyo pong Iyan po ang tinatawag na rapture. Susunduin po tayo ng Panginoon sa pagtunog po ng trompeta ay tayo po. Yun po ang hudyat ng Panginoon. Pag narinig po natin yun na tayo mananampalataya, i-quote up po tayo ng Panginoon. Susunduin po tayo sa alapaap.
Ang kawawa po ay ang mga maiiwan sapagkat maghahari po ang Antichrist sa panahon na yan. Kaya nga po tayo susunduin ng Panginoon sa alapap. Sa mag-asawa po, nakahiga, sabi sa Biblia, ang isa ay mawawala, ang isa ay maiiwan. Kaya po, prepared po to ourselves na tayo po ay maglinis sa ating mga kasalanan, magsisi po tayo. Sabi po doon sa John 3:16, ang sinuman na sumampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, once na tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay isang bagong nilalang. Yung pong tinatawag na born again ay hindi po yun po hindi ipinanganak sa physical, kundi hindi po yun ipinanganak sa literal. Yun po ay ipinanganak ng Holy Spirit. Kaya po, tinatawag na isinilang tayo ng muli. Ipangapanganak po tayong muli. Yun po ay sa espiritu. Hindi po yun sa physical. Hindi po yun literal. Kaya po, tayo po, yan po ang ating tinalakay. Ayan po ay tinatawag na rapture. Mga lindol, mga alingaw ng mga digmaan, biblical po yan, bago dumating si Jesus Christ. At mga salot sa iba't ibang dako ay nangyayari. Kaya nga po tayo po ay nasa in the last day na po tayo. Ito po ang tamang panahon na tayo po ay binibigyan ng Panginoon na magsisi at tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Ito po ay pinatutunayan sa John 3:16 na ang sinumang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at naniwala sa Kanya ay magiging bagong nilalang, at ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag po nating hindi pa po huli ang lahat. Sabi sa Joel 2, nakahanda ang Diyos na patawarin tayo. Kaya po, tayo po ay it's time na tayo po ay magsisi sapagkat mayroon pong forgiveness. Yung ipinako sa krus ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkaroon po tayo ng forgiveness sa Kanyang banal na dugo, at tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya po, iisa na lamang po ang hindi nangyayari. Ang pagdilim ng araw. Iisa na lang po, alingaw ng digmaan. Nandiyan na po yung pumupula ang buwan. Nandiyan na po ang mga salot ay all over the world ay nagkakaroon na po ng salot. Unusual, ang halos sa buong mundo ay halos panabay ang mga bulkan na sumasabog. Kaya po, tayo po ay yung pong yung pong bulkan, sabi po ng mga dalubhasa, ng mga scientists, yan po ay outlet ng impyerno, sapagkat narinig po nila ang mga sigaw doon ng mga a lot of people, a million people na sumisigaw, screaming doon sa hell. Kaya po, we are in the last days. It's time na magsisi tayo.
Repent, mga kapatid. Huwag nating sayangin na mayroon pa tayong tsansa na magsisi upang tayo hindi mahulog sa impyerno. Ito na po yun, na tayo po ay magsisi na. Andyan na po lahat ng mga sign and wonders na tayo po ay huwag mag-aksaya ng oras. Hindi po ngayon, hindi po bukas. It's time, ngayon na po tayo magsisi. Makipag-usap po tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos, kahit sa ating isip at ating puso, ang Panginoon ay all-knowing God. Huwag po nating sayangin na tayo po ay minamahal ng Diyos sapagkat doon po sa hell, doon po sa impyerno, wala po doong exit. Eternal po yun. Wala po doong tubig. Kawawang kawawa po tayo, mga kapatid. Kaya po, huwag nating sayangin ang ating may oras pa po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Pastora Mel Reyes. God bless you po. God bless you.